Dahan lang guys. So, dito rin sila. Buds. Sorry. Wait. Sorry, guys. Mama kayo sa akin. Kaya tayo. Mama kayo sa akin. Media. Wait. Pasok. Para sa Blue Ribbon Committee sa Deres. Ayan. Bakit po sila? Mga bisita po, no? Para sa Blue Ribbon Committee. The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place. The reason why I have to thank all of you is because dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papapasukin ng resource persons natin. So kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo ko naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw sila as guests. Sabi ko, there are guests. So walang problema, pinapasok po sila. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events here in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko dun sa ating resource person, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko dun si Secretary John Vic Remulla, tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon, kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President Pro Temp, Acting Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members.
Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa ho siya pinapalitan. Kaya hindi ho pwedeng magkaroon ng another Senate President pro tem. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question din nyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions na yon ginawa ko. So valid po itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa't isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent. I became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264, restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the Assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance of proceedings. The penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or division thereof, or any provincial board or city, municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin . And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung
chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon, na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balig ta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa notarial registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18-point-something trillion ang utang na Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, hello sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po. Galing po um, saan yung maleta? Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, pa. kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaking eroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit po yan? sir, galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes sir, dinala po namin dyan sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo sir, si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Dyan po sir, naiwan na po kami dyan sir. Pagka ano namin dyan, siguro sir, hindi na kami nagtatagal dyan sir sa hangar eh, sa Madsi. Pagka ano namin dyan sir, umaalis din kami kaagad sir dyan. So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico. Dyan lang kami nagdala sir. Dyan Kaya nga, sa, galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes sir. Okay.